seeing them as mine personally rather than as God's. So, yun yung pinaka-enot na challenging mangkatiwala na adal. We should look at all that we own as actually the possession of God. God only permits that we become co-owners in a way, that we become stewards of the things of this world. As in, bilang mga katiwala, we must be committed na gamiton ining mga yaman na ini within our stewardship only in the way that God wants it to be used. Digdi sa ebanghelyo na sa tuyang pinagatid-atidan, susurugoon, pinag-report duman sa may tagsadiri na pinagpaparasayang sa mga properties. Pinagpaparasayang sa kwarta kan may tagsadiri. Kaya ano man daw kita, are we guilty of squandering His properties kan sa tuyang mahal na Diyos? Yan ang sa tuyang sisimbagan, makalis kayo ni nagkapirang mga pagirumdom. Perspektibo. 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 Wala sa sa tuya na pinag-urulayan, manunungod sa pagiging steward kan sa tuyang mahal na Diyos. And pinagkuhan niya to na springboard itong parabola sa Luke chapter 16. So as stewards, kinakaipuhan niya to na maging committed na gamiton ang mga biyaya, ang mga kayamanan na yaon ay pinagkatiwala sa tuya kang mahal na Diyos only in the way that God wants them to be used. Nasabi duman sa parabola na ining katiwala, ining steward, pinag-report, huli pinagpaparasayang niya itong mga properties kan may tagsadiri. And magayon na hilingon man niya toan sa tuyang sadiri, are we also guilty of squandering the possessions of God kung ginagamit niya toan mga yaman, an sa tuyang properties, in accord with our own will and desires, imbes na kabutan asin kagustuhan kan mahal na Diyos. Sabi digdi sa reflection, this is actually a common tendency, especially for those who have become the stewards of much money. Kaya, the more money that one has stewardship over, the more they will be tempted to squander it, meaning use it for selfish purposes rather than for the glory of God in accord with His will. Dipisil man nang gadini mga tiwala na katukduan na akuon asin isabuhay. Pero iyon ni sumang katotohan na pinaglalatag sa satuya, digdi sa parabola na ini. So it is important na sabuton niya to. It is important na dangugon niya to. Ano pa ang mga pwede niya to na maguno? Digdi sa tema kang stewardship. Yan ang sa tuyang masisimbagon, makalis kayo na nagkapirang mga paisi. Ayan mga katiwala, minabalik kita digdi sa tuyang programa na Perspektibo. Ini po ang ultimong aspeto, partikan sa tuyang episode ngunya na September 4, digdi sa tuyang programa na Perspektibo. Yan. So mga tataramo ni Jesucristo mga katiwala duman
So tataramo na Jesucristo na ipinagi duman sa may tagsadiri, mayaman na may tagsadiri, na sinabi niya duman sa iyang katiwala, sa iyang uripon, sa iyang surguon, prepare a full account of your stewardship. Iyo day ni mga tataramon na kinakipuan na antisiparan man niya to, na madadangog sarong aldaw. Pero kung sa tuyang haputon, kung ngunya na aldaw iyan abot, no? What would that full account of your stewardship look like? Pag sinabihan kita kan sa tuyang kagurangnan, ipreparar mo ngayon sugabos mong ginibo, ano ang sa tuyang sasabihon? Have we worked hard just for selfish gain? Or have we worked hard with great responsibility over the things God has entrusted to our care? Kung papadaguson niya ito mga katiwala so istorya na makukuha niya ito duman sa Ebanghelyo, mababasa niya ito na ining steward, ining katiwala, he actually acted with prudently. Papaanong ginibo niya? Nag-devise siya nin plano, tanganing siguruhon, sugabos na sa iyang mga material needs. Masisimbagan kung siya halion sa posisyon bilang katiwala. Pero itong prudence na ginibo kay ining steward is actually a reference to the worldly and therefore evil ingenuity and cleverness, and even hardworking and commitment na kadakol na mga tao nagaribaga safeguard ta kan sa tuyang mga material na yaman na pinagahanap digdi sa kinaban. It is good to be diligent, mga katiwala. It is very good to be hardworking in life. But too often, sa giraray, this is done for the purpose of selfish gain. Pero kung imahinaron niya ito, mga katiwala, just imagine if everyone who worked so hard at getting rich put even more effort into building up the kingdom of God digdi sa kinakban. Ngari magayuno na ng kinakban, ano mang katiwala. If we had so many hard workers for God's mission, for God's kingdom, na nagtatrabaho digdi sa kinakban. Kaya magayon na pagatid-atida ninyo, kasabay kayo itong nadahog niya ito na sermon ni Mons Chris kasuhapon, asin sa mga tema na sa tuyang binanggit kasubago, magayon na pagatid-atidan that when it comes to the riches of this world, kita mga katiwala sana. Bako kitaan may tagsadiri kay ni. Anmuya ka mahal na Diyos, iyon na italingkas kita sa gabos na attachment niya to sa yaman digdi sa kinakban. Tangani na magamit niya to ang mga regalo ni pinagtaw sa tuya para sa kamurawayan niya. As in, nakadepende sa purpose kan sa tuyang mahal na Diyos. Anong but sabihin kayo ni? But sabihin kayo ni mga katiwala na we must donate all that we have to charities. Instead, anong but sabihin kayo ni? It means that we continually offer all that we have to God and seek to use it in accord with His will and His will alone. Tama so kasabihan, no? Money cannot buy happiness. Maski gura ano gari kayaman,
iyo maabot ang panahon, mag-ulo ka, tadakot kang kwarta, pero ultimately, so nagdadanay na kagaya-gayahan, di mo iyan mababakal. Because it is only by embracing God's will to the fullest, then it will result in the happiness and fulfillment that we deeply desire. Kaya magayon ining pangapudan kan sa tuyang 2025 Year of Stewardship na pangatamanan o pangatamanon asin pamahalaan nin maayos ang gabos na pinagregalo niya sa satuya. Ano ang pwede niya to na magibo? Ano po? Of course, pwede kitang makipag-participate sa mga activities kan sa tuyang mga parokya. No? Ma-launch man kay ini sa masunod na Domingo, ang kadakol na mga parokya. Mag-antabay, no? Digdi sa tuyang Diocesan Radio Station, Diocesan TV Station, and Veritas Legazpi 1008 para sa mga updates kung ano ang papagibuhon kan sa tuyang Diocesan Commission on Temporalities. Pangatulo, ipangaji an sa tuyang mga namamahala kan sa tuyang diocese, kan sa tuyang mga parokya na lugod magkaigwa nin kadunungan tangani na mapamahalaan nin maayos an mga regalo kan mahal na Diyos. Pangapat, sa satuya na mga personal na yaman, personal na skills, personal na pagrugaring. Lugod mapamahalaan niya to inin maayos susog sa kabutan kan mahal na Diyos. Asin pang lima, hagadon lugod an kusog nin buot tangani na kumbaga mas makasunod kita sa kabutan kay ini kan mahal na Diyos. Ta kung sa satuyang sa diri sa nang kusog, of course day niya to ini kaya. Kundi sa giraray, sa grasya kan mahal na Diyos, mahihimo niya to ini. Sa tuyang pagtatapos kay ini sa tuyang programa ngunya na Miyerkules, kuonta su quote hali duman kay Pope John Paul II sa iyang Tercio Milenio Adveniente, paragraph 49. Anong sinabi duman ni St. John Paul II? The whole of Christian life is like a great pilgrimage to the house of the Father, whose unconditional love for every human creature, and in particular for the prodigal son, we discover anew each day. This pilgrimage takes place in the heart of each person, extends to the believing community, and then reaches to the whole of humanity. Ang Diyos, danay na nangangapudan sa tuya. Asin ang pagbaklay na iyan, makukuha niya to enot na maray sa satuyang mga puso. Yan mga katiwalang nagsatuyang naging episodo ngunya na aldaw nin Miyerkules. Sa gabos po na nagdangog, sa gabos na naghiling, digdi sa tuyang programa, salamatunon po. Sa Bilog na Fuerza kan sa tuyang news team, salamat sa lado technical si Mike Resco. Ini po si Father Kevin Funasher sa indong katiwala sa katotohanan. Bendisyonan kamo kang mahal na Diyos. Maray na hapon.